Patuloy na hinahanap kung sino ang ina ng sanggol na isinilid sa eco bag at iniwan sa bubong sa Cagayan de Oro City. Natunto ng sanggol na marinig ng mga residente sa lugar ang kanyang iyak. Saksi si June Veneracion. Akalain kong simpleng eco bag lang, pero nang buksan ng mga tanod, tumambad sa kanila ang isang bagong silang na sanggol. Ang eco bag natagpuan sa isang bubong sa barangay Canitoan sa Cagayan de Oro City. Nakarinig ng iyak ng sanggol ang mga nakatira sa paligid. Kaya agad nila itong inireport sa mga otoridad. Naibabaw sa atop, sa balay. Atop siya? Oo. Nga di man makuha doon sa tubang yun, dito sa kilig gamay. Dito na, gisaka sa atong barangay police. Dinala sa ospital ang sanggol para masuri. So far, di-take care naman yun nila, no? And naka-store na po si Kapitan na dito. And nag-provide na sa mga kailangan sa baby. Stable na po ang baby. Iniimbestiga nito ng Barangay Council at tinutukoy ang pagkakakilanlan na nag-iwan sa sanggol. Nag-deploy na tag mga BHW aron nga among sutaon kay naaman mi datos nga naay katulsi ka mga nakay nga mama nga naa-address sa among likod kani makita man nato. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ito ang pangatlong beses na may nag-iwan ng bagong silang na sanggol sa kanilang lugar. Among paningawaon sa Barangay Council nga dili na malangan among mahatag ang kumpleto nga dita ani. Nangako naman ng Barangay Council ng Canitoan na aalagaan nila ang natagpuang sanggol. Isang intrapid na operation naman ang isinagawa ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC sa Batangas City. Agad nilang kinuha ang 3 buwang sanggol na ibinibenta umano online ng kanyang sariling ina sa halagang 75,000 pesos. Arestado ang ina ng sanggol. Kauuwi lang nito sa Pilipinas kasama ang sanggol na ipinanganak sa Vietnam. Nung tinanong namin bakit binibenta, according to her, para makabalik siya sa Vietnam at magtrabaho doon. Huli rin sa Quezon City ang isa namang buntis na ina na tinangka umanong ibenta sa halagang 25,000 pesos ang isang taong gulang na anak. According sa kanya, 7 ang naging anak niya. Itong binenta niya pang 7, tapos buntis siya ngayon ng 3 months ulit. Hindi daw siya sinusuportahan ng kanyang asawa. Nakakulong ngayon sa Camp Crame ang mga naarestong ina. Pasensya na po, pasensya na po, sorry po. Posible silang makulong habang buhay dahil sa palabag sa mga batas, kabilang ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ngayong buwan, 3 bata na ang na-rescue ng WCPC mula sa online bentahan. 5 naman nasagip noong 2024, habang 8 noong nakarang taon. 8 online site rin ang kanilang naipasara at may 10 tinututukan ngayon. Hindi rin kami napapagod na suyurin sila. Krimen po yung pagbibenta at pagbibili ng sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hindi na ire-renew ang prangkisa ng mga sirasirang pampublikong sasakyan. Batay po yan sa bagong polisiya na ginagawa ng LTFRB. Saksi si Marisol Abduraman. Araw-araw sumasakay ng pampaserong jeep ang senior citizen na si Presi Cunanan. Madalas, sira-sira o kaya lumang jeep ang kanyang nasasakyan. Isan niya pati yung handle eh. Wala kami makawakan. Kasi yung handle sira. Ang mga ganitong reklamo ang gustong tugunan ng LTFRB. Kaya sa ginawa nilang bagong pulisiya, hindi nila ire-renew ang prangkisa ng sira-sirang pampublikong sasakyan. Ang mga butas-butas ng kisame na gaya na lamang nito, mga sirang sandalan at mga butas ng upuan ang gustong higpitan ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan. Layon daw ng ahensya na pagandahin at gawing mas maayos ang transport system sa bansa. Kasi delikado, lalo na kami mga senior. Mas maganda para may pagbabago. Importante rin naman po na maayos rin yung mga namin, yung quality ng Pero kailangan po rin i-take into account na kung ma-afford po ba. Para sa kabubuti po ng mga pasahero na mananakay, ang araw-araw siyang ibabiyahe, naligtas yung pasahero na nakasakay. Actually po sa kahapon sana, gagawin namin yung kahapon, kaya lang nagkaroon naman ng emergency yung
Welcome development ito para sa isang transport group. May panawagan din sila sa mga kapwa operator. Ako minsan, pag sumakay na mga pasero, di makakalawang ang upuan, mga upuan, nakalatas na mga spring, nagkukunang problem sa pasero. At hindi yung halos na pupunasan, yung mga kinakalawang niya ng punasan ng kalinis sa ating na maging kaanya-anya sa ating mga madrake sapagkat tayo po ay kumikita sa kanila, sila naman po ay nagtitiwala sa atin sa isang maayos magandang servisyo. Hindi naman nalalayo ang itsura ng mga pampaserong bus na nakita namin kanina. Kaya pabor din ang mga sumasakay ng bus at controller ng pila sa bus sa hakbang ng LTFRB. Para maging maayos na rin yung takbo ng pulis. May mga flooring na sira. Paano nga po biglang lumusot? Hindi mahuhulog. Pero may agam-agam din ang iba naming nakausap. Marami pong mahihirapan na driver at konduktor. Ito lang po alam namin trabaho eh. Kaya lang, makaapektuhan din po talaga kaming mga commuter, lalo na kung mawawala yung mga biyahe. Pag-uusapan daw ng mga opisyal ng LTFRB at ang board ang nasabing hakbang para magkaroon ng malinaw na panuntunan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng isang babaeng natagpo ang patay sa loob ng drum sa Antipolo City. Ang drum kinailangan pang iahon mula sa bangin. Saksi si Chino Gaston. Gamit ang lubid, inahon ng mga otoridad ang isang plastic drum mula sa bangin sa Marcos Highway na sakop ng Barangay San Jose, Antipolo City. Ayon sa pulisya, ilang kabataan ang nakakita sa plastic drum dakong 1:00 ng hapon nitong Huwebes. Binuksan nila ang drum at doon natuklasan nila na hindi kalakal ang laman nito kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Agad ipinarating ng mga kabataan sa mga otoridad ang insidente kaya naikasa ang retrieval operation. Nakita po silang drum, akala po nila yun kalakal. At nung pagbukas po nila, tumambad po sa kanila ang paa. Kaya immediately pumunta sila sa pinakamalapit na polis. Pagkatapos nun naka-receive kami ng report nga na nagsasabing may nakita silang paa na nakalagay sa drum. Agad naglatag ng police cordon sa lugar. Sa taya ng PNP Scene of the Crime Operatives, hindi lalagpas ng 30 anyos ang edad ng biktimang nakasuot ng maong shorts at puting t-shirt. Hanggang bewang ang kanyang buhok. May nakita ring tattoo ng gagamba malapit sa tiyan at tatong ahas sa kaliwang hita na may mga letrang kung babasahin ay Noemi. Ayon sa kanyang kapatid, madaling araw ng January 20, huling nakita ang biktima sa Barangay Kupang, Antipolo City at may sumundo raw sa kanya na isang babae at lalaking nakamotor. Hindi malinaw kung ano ang kaugnayan ng biktima sa dalawa. Mula raw noon ay hindi na nila nakontak si Rana Ayesa. Stay siya po para po sa pagkawala ng kapatid ko. Last po na sinabi niya, may binanggit daw po siyang pangalan. Sabi daw po, wala na daw po siya ibang hahanapin. Kundi po yung binanggit niya lang pong pangalan. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tinawag po ng prosekusyon na delaying tactic ang mga mosyong inihain ng mga abogado ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. At dahil sa mga nakabimbing mosyon, iniurong ang arraignment o yun pong pagbasa ng sakdal laban kay Revilla sa February 9. Git naman ng depensa, gagawin nila lahat ng maaring legal na hakbang para sa kanilang kliyente. Saksi, si Maki Pulido. Bantay sarado sina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado niya nang dalhin sila sa Sandigan Bayan para harapin ang kasong malversation kaugnay sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa ilalim ng bulletproof vest, suot ng dating senador ang dilaw na t-shirt, uniform ng mga person deprived of liberty na nasa kustodiya ng DJMP. Nakaposa sina Revilla at mga kapwa-akusado na tinanggal lang pagpasok nila sa sala ng Sandigan Bayan 3rd Division. Arraignment o babasahan sana ng sakdal sina Revilla. Pero dahil may mga nakabinbing mosyon ng mga akusado, ipinagpaliban muna ito ng korte. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay reresolbahin na ng mga mahistrado ang mga mosyon.
Ilan sa mga inihaing motion ni Revilla, motion to quash information o ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process, motion for reinvestigation o ibalik sa ombudsman para muling maimbestigahan, at motion para madetene siya sa PNP Custodial Facility. Tumutol ang prosekusyon sa pagpapaliban ng arraignment. Delaying tactic lang umano ng depensa ang mga motion. Pero ayon sa abogado ni Revilla, it's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. naghain din ng motion ng akusadong si Emelita Huat na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. May motion din ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin na lamang sa isang dibisyon ang mga kasong graft at malversation. Pinatawag at pinaharap muli ng mga maestrado ang mga jail warden ng Quezon City Jail male at female dormitory para kumustahin ang kaligtasan ng mga akusado. Pagtitiyak naman nila maayos at maluwag sa Quezon City Jail. Hindi rin natuloy ang arraignment ni Revilla sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Naghain din kasi ang abogado ni Revilla para ibasura ang kaso at muli itong imbestigahan ng ombudsman. Kaya ni-reset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Sa mga akusado, tanging si Huat ang nagpasok ng plea na not guilty. Hindi na pumasok sa loob ng korte ang ibang taga-DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga musyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Para malaman kung may basihan ang musyon ni Revilla na malipat sa PNP Custodial Facility, nag-inspeksyon ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kung saan nakakulong si Revilla at 4 na lalaking kapwa akusado. Nag-inspeksyon din sa female dormitory sa Camp Karingal, kung saan nakadetine ang mga babaeng akusado. Ayon sa BJMP, wala silang nakikitang basihan para ilipat si Revilla dahil moderno ang pasilidad. May control gate sa bawat palapag, may 24/7 CCTV camera sa buong jail facility, at may parating ding body-worn camera para sa mga bantay. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell block. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Inalam din sa inspeksyon kung congested o masikip dito, tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Tumangging magbigay ng pahayag ng mga mahistrado. Mag-isa sa ngayon si Revilla sa selda habang nakahiwalay ang 4 na pawang dating taga-DPWH. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang magsasama-sama po sa selda. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Isang bangkay na lalaki ang natagpuan sa loob ng pumping station ng MMDA sa Quiapo, Maynila. At batay sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ang labi habang pinaghihiwalay ng mga tauhan ng MMDA ang mga basura sa Estero de San Miguel. Agad naman nila itong inireport sa pulisya. Ayon sa mga otoridad, naagnas na ang bangkay ng matagpuan. Nakasuot ito ng kulay brown na t-shirt, itim na shorts, mayroong itim na salamin at may tattoo sa kaliwang balikat. Sa ilalim ng bangkay sa otopsiya. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.